Hello guys! Good morning! April 2 na po. At happy birthday kay Tay Iskoy in Heaven. Ayan, nagising tayo ng maaga kasi dumaan po yung barangay Pandesal. Malunggay Pandesal po. Tapos naghintay pa ako ng mga kalating oras kasi nagdiretso pala siya doon sa taas. Akala ko bumalik na po siya. Nang babalik na po sana ako is yun. Nag-ano na po ay yung loudspeaker niya na Malunggay Pandesal. So balik tayo sa kalsada pagbili. Yan, pinalamanan ko na po yan ng peanut butter. Yung peanut butter na ni-order ni Ate Sipsip para hindi sticky. Nasubrahan yata sa mantika. Kaya parang lugaw. Tsaka hindi siya masyadong matamis. Yan. Kape tayo guys. Ako lang kanina yung nagising. Tapos ngayon nagsibangon sila kasi lumindol daw. Hindi ko naramdaman na lumindol. Bumangon si Papa Beach, bumangon si Christian at saka si Paul. Sabi nila lumindol. Pero hindi ko naranasan. Hindi ko naramdaman yung lindol dahil nagwalis na ako, nagpaagas na ako ng tubig, saka ako nagtimpla. Saka ako nagkape. So ayan. So ayun, nagkakape na sila. Nandun sila sa loob. Ako nandito tayo sa stock room natin. Baka sabihin nyo yung pandesal ko is sunog. Ito yung pinili ko. Kasi masarap pag mainit. Tsaka ganito, crunchy. Masarap naman siya. Yung ibang customer ayaw ng ganito. Natatawa yung nagtitinda ng barangay Pandesal kasi ito yung pinipili ko. Ang tawag nila dito is paid na sunog. Kaya hindi siya nababahala kung meron siyang sunog na pandesal kasi meron pong bumibili. Ako po yun. Gusto ko talaga yung ganito. Yung mga bata yung inutusan ko doon na bumili, pinapasabi ko sa kanila na toasted. Toasted na lang yung Pero kanina sabi niya, paid daw, paid. Yung tawag nila dito sa sunog. Na paid. Sa waray yung napaid. Pero yung kabigkas, napaid. Kaysa sa napaid. Sa waray yung napaid, nagpaubaya. Sa waray yung na pumaid. Ganun. Nagpaubaya sa waray. Yung paid. Paid. Nag-uusap-usap sila. Tapos kagabi nag-brown out pala. Ang tagal ng brown out. Yung mga lamok bumubulong sa akin. Tapos may nadidisgrasya po ako na napapalo ko. Wow, ang busog. Kape tayo guys, kape. Meron pa ako dito kasi umaano sa kamay yung peanut butter. Kumakalat sa kamay. Good morning sa lahat. Magkape tayo ng wheat barangay Pandesal. Kaya nasasabi kong barangay Pandesal kasi yun po yung tawag ni Sia.
Pero iniisip ko naman, parang totoo naman, Barangay Pandesal. Kasi nag-iikot po siya. Nag-iikot po siya ng buong barangay. Tama si Sia. Barangay Pandesal. Bago pa tayong nagpaagas ng tubig kasi baka mag-run out. Kagabi nga nag-run out siguro kung mga alas 10 yun. Tapos nag-light mga alas 11. Yun yung mga lamok. Nagsisibulungan sa atin. Si Papa Bits doon naman natutulog sa loob. So, tayo lang yung nandito sa labas. Ako yung pinaka-guardian nila. Yung folding bed na kinuha ko, siya yung humihiga. Yung sofa bed na kinuha ko, si Pinsoy at saka si daddy niya yung hihiga. Tayo is nandito sa sa Cleopatra. Sa sofa. Pero sakto lang naman sa akin. Tapos, yung upuan, dinublihan ko ng karton kasi mainit sa likod. So, maganda yung tulog natin. Walang istorbo. Kung nandito na tayo sa loob is nakikinig na lang ako sa mga kaluskos nila, kaluskos ingay. Bahala kayo dyan. Tapos yung tunog ng motor na dumadaan pabalik-balik kasi kagabi meron pang or kahapon may bisita pa sila Chandria dito hanggang sa gabi pa na hanggang maabutan sila ng burnout. Tapos sila Christian Ronald Paul nanguha sila ng isda, yung tawagin is nanulo. Yun, may nakuha sila. May libreng ulam sila kasi naano sila sa ulam kahapon na buong maghapon is lechon paksiw. Nauumay na sila. So yun, naganap sila ng isda. Nakahuli naman. Nakakauhaw naman yung peanut. Ilang araw na lang guys, mag-57 na po tayo. +1 na po tayo, +1. Thank you Lord. Bigyan mo pa ko ng mas lakas ng katawan. Kasi maraming nangangailangan. Tingnan nyo yung peanut butter natin. Parang latik na. Parang latik lang. Ito ngayon, naalala ko po yung tatay ni Francia kasi birthday niya po ngayon. Naalala ko po yun na nag-iinom kami ng tuba. Mitya, kami lang dalawa. Minsan, pag birthday niya. So, wala naman siya. Happy birthday in heaven, Tay Iskoy. Kaya nagising tayo ng maaga kasi parang naalala ko sumagi sa isip ko la. April 2 na ngayon. Kung buhay pa si Tatay Iskoy. Mag-iinom na naman yun. Pero hindi naman yun inom na inom na yung pangpawala lang ng pagod. My gosh. Tumulo. Lalanggamin ta dito, lalanggamin.
Yun guys, bumalik tayo sa paghiga pagkatapos natin magkape kasi medyo maaga pa kanina. Tapos ayun si Paul, nagpapasounds po sa taas. Iwan ko kung hindi tayo makapiright kasi pang naman po yung niya, sounds pang Jesus. Meron pong in-order na naman si Ate Sixi biscuit. Sa akin nila inire-remit kasi alam nilang pagagalitan ko sila na walang tigil na kumakain. Sabi nating stock room yung natin dito, tindahan na stock room kasi kung ano po yung ino-order nila dito itinatambak. At ayan, kaya po tayo napabangon kasi nag-fix po yung hardware na ngayon sila magdi-deliver. Mabuti naman. Kasi sabi doon sa pag-order ni Christian, yung delivery nila is Martes, Merkulis, or Huwebes. Kasi mag-order pa. Siguro kahapon nag-order sila yung hardware na in-orderan namin at saka i-deliver naman ng maaga. So ayun, nag-text sa akin na magdi-deliver sila ngayon. At ayan, wala namang bayad po yung pag-deliver pero binibigyan namin ng yung driver at saka yung helper niya pang snack. Naganda tayo ng 150. Yung 50 natin is coins. Nagpapalata lang na Holy Week din. Huwebes Santo pala ngayon, Holy Thursday pala. Ayan, andun na si Papa Bis, sinahanda na po yung paglalagyan ng mga tubular. Tapos kasama na dun yung pangsahig, plywood. So dito lang tayo mag-aabang-abang kasi OTW na po sila. Doon na si Papa Bits, ayan, hinihintay, nag-aabang, hinihintay. Tingnan nyo guys yung panahon namin dito, pag ganitong araw as in terik na terik po yung araw, pero pag sapit na ng takip silim, yan, nag-uumpisa na malabing na yung simoy ng hangin, malamig yung gabi, ganun guys. Pero ngayon, tingnan nyo, yan, wala tayong nakasampay dyan or hinanger kasi hindi pa ako naglaba dahil kunti lang po yung labahin natin ngayon. Wala naman nag-alis-alis, walang klase, walang bisan. So, naging bisa labahan natin or hinubad yung kay Chrislyn pa lang, Ronald Sansan, yun pa lang. So, ngayong araw, pag maligo na sila, titingnan natin yung laundry basket natin kung medyo puno, maglalaba po tayo. Dahil hindi ko naman problemahin kasi meron na tayong sabon at Downy dito na naka-stock. Downy sabon. Tapos, binigyan pa ako ng problema ni Sansan. Kagabi pa ito, inuutos sa akin. Yung short niya pang basketball, nabutas po guys. Ayan, nabutas sa may puwitan. Tingnan nyo, ayan. Pinapatahin niya. Pinapatabunan. Sabi ko, anong itatabon ko dito? So, naisip ko, sabi ko, dadaling ko na lang po ito sa sastre. Papasorsihan. Kasi pang basketball niya po ito. Kaya, terno po ito, terno. Kaya po nabutas, ganito, kasi na-slide daw siya. Na-slide. Tapos yan po yung naging dahilan na napunit, nabutas po, na-slide. Grabe yung pagka-slide niya guys dahil yan, butas na butas talaga. So, yung makakalutas po nitong problema, yung sastre. Hindi po ako. Kasi wala akong ipang tatapal dito guys. Wala akong pila na So, dadalhin ko na lang to sa sastre. Natin, isisingit. Kasi susursihan lang naman. Dahil pang basketball, pa naman ngayon nila, liga-liga, gagamitin. Kasi sabi ko sa kanya, buti hindi na sugatan yung puwit mo. Dahil, tingnan nyo naman, as in butas talaga. Hindi masusugatan kasi nakadubli, may boxer, brief, boxer, supporter. Yan. Yung short niya yung nadali. Kaya pala nung isang araw iika-ika siya umuwi. Yun pala, na-slide pala siya. Grabe. Grabe yung Nito kung magkano po yung singil sa pagpapasorsi.
Diyan na po yung nagdi-deliver. At ayun, pinapasok na lang yung service. Kasi parang naaanuhan silang umikot. Umikot doon. Doon sila dadaan. Kasi yung sasakyan naman ni Sir Regan, service ng ano nila is nandyan, wala daw battery. Buti na lang na ipasok kasi medyo marami-rami po yung hakotin nila. Mula doon sa gilid ng kalsada. Mga 35 pieces po yan na tubular. Tapos meron pang mga plywood. Tuyo naman yung daan. Tuha dapit kay bisa na lagi sa kalani yung plaster. Ay, Ito. ayaw ko ba mura ng liwat mo? Huwag parang galit ang magahon. Hindi man salog talaga. Hindi kadala ni. Labi. Ay, gusto ko lang dyan. Nang mag-discarga, meron pa silang i-deliver sa Baktas. So, mabuti na lang na i-deliver ng maaga. Doon. Malayo yung iikutan. Yan, naligo na tayo guys. Kasi sobrang init. Yung oras is alas 11:30. At mag-umpisa tayong maglaba. Na habang sila is busy sa kusina, nagluluto sila ng ulam. Tahong. Tapos yung nahuli nilang isda kagabi. Ginagata nila. Sobrang init na po. Ayan yung huli nila kagabi guys. Ano po to? Sa amin. Ihito ito. Iito. Ihito. Yan po yung ano nila. Ala, may ano ini? May pakla. Upi na lang ako kumita.
na lang. Buti na lang nakita ko. At saka mayroong kimpi. Yan, may kimpi. At saka may... Tas mayroong urang. Tawagin urang. Asan na ba yung urang? Buti na lang na tiningnan ko. Ganyan pala yung hitsura ng palaka na kinakain. Yan, na puti. Yung panitan. Adubuhin ng gata ni Ronald. Tahong. Lulutula. Ha? Ha? Lulutula. Diri sa sabon. Sabon ko ito. O sinabuan mo. Ito bitado. Punong-puno. Yan po yung ulam namin ngayong tanghali. Yan, naggagata na si Ronald. Yung sangkalan namin guys, ayan, hugasan na naman, bababad na naman. At ayan lang karami yung labahan natin guys. Kunti lang. Laba lang po tayo kasi sayang po yung init ng araw. Nubad ko lang ito ako, si Sansan, si Sia, yung kahapon. Tas Pinsoy. Ngayon lang ito. Kasi kami pa lang yung naligo. Yung iba hindi pa. So maglalaba muna ako. Ayan. Kakain na po guys. Kainan na po guys. Kainan. Naunahan na po ako ng bahaw. Pag ako't bahaw. Wow. Ano? Luto man ito. Tahong po na sinabawan sa mainit na panahon. Ulam sa Holy Thursday. Saka yan may itlog pa na natira. Si Pinsoy. Huwag lang natin ipokus si Pinsoy kasi walang damit. Bumalik na po tayo dito sa pwesto. Si Sansan na lang po yung pinahugas ko. Kasi naglalaba pa po tayo guys. Yan, natapos din po tayo guys. Aw, ang ganda ng panahon. Talagang mapapasana all ka sa init. Yan, nandito tayo sa taas. Yung hinihigaan nila Pinsoy. Yan, nakakaramdam na tayo ng init talaga dito pag ganitong oras. Pero mahangin. Mahangin pag nandito ka. Tapos ayan po yung para sa partition. Mabuti na lang na i-deliver. Ngayong araw, hindi kami na maghihintay sa kasi sabi Martes, Merkules is Huwebes yung pag-deliver. At mabuti na lang na paaga para sa Lunes makapag-umpisa na po silang maggawa dito. Yan, makukumpleto na po yung sahig kasi meron na din in order. Tas ayan, kinuha nila yung bunga dyan, yung buko, kasi malapit na. At ayan, nandito. Kulang na lang po yung gatas na makapagsalad po tayo. Tas ayan si Sia. Nandito lang. Pinalabas nila kanina yung sungay ko kaninang umaga. Pinalabas nila. Kasi si Sia maaga pang nagising. Tapos nawala kaagad. Sumunod si Pinsoy. Si Kreslin naman is nandito lang. Pero parang humabol din kung saan sila nandoon. Nandoon sila sa sapa. Hindi naman sila naligo pero basa yung mga suot nila. Ayan. Inano ko ng walis tingting. Tapos si Pinsoy inano din ng ng daddy niya. Kasi parang umaano lang yung kilay.
tumataas. Pinatikim din. Yun, sinabihan ko sila na walang lalabas. Sabi ko sa kanila, parati lang kayong sinasabihan na wag lalabas. Kasi pag lumalabas sila, nandun talaga sila sa sapa. Yung mga kasamahan nila na mga bata is naligo. Sila hindi naligo. Kasi yun, pinagsabihan ko sila na pag maligo kayo ng sapa, makakatikim kayo. Hindi nga sila naligo. Pero, basa yung mga yung mga suot. Kunwari, hindi naligo. Pero basa. Yun, sabi ko, hindi ba kayo pwedeng magsabi sa mga nag-iimbita sa'yo na halika kayo, punta tayo doon. Hindi ba kayo pwedeng magsabi na ayaw namin kasi napapagalitan kami, tas ayaw ni Mama Dax. Hindi ba pwedeng yung sabihin? O hihintayin yung ako yung magsabi sa mga kalaro nyo na hindi sila pwede or sisigawan ko. Yun, gusto nyo? Sabi ko sa kanila. Tinatanong ko kung ano yung mayroon sa sapa na palagi silang nandoon. Yung sapa noon, okay lang, malinis. Ngayon, hindi na. Marumi na, as in marumi na kasi yung mga doon nakatira, mayroong pong pigiri. Yung drain ng nila, hinugas or ng mga baboy, tapos tinatalian ng kalabaw. Sa sapa nahuhulog. Doon banda. Tapos, yung tubig dito, agas papunta dito. Tapos dito sila naliligo. Ay, si Pinsoy na naman yung balat kasi parang, balat ng Chinese na madali lang magkaroon ng rashes. Ay, nakatikim siya kanina ng ng papa niya, daddy. Pero yung mata parang kung sa waray, parang aato. parang gaganti, ganun. Ang talim ng ni Pinsoy sa daddy niya. Tingin. Si Kreslyn at si Sia, tinawag ko. Tinawag kong, Kreslyn, Sia. Oh, uwi ka agad. Pero yung nakatikim lang, si Sia. Kasi magang-maga pa, wala na. Sakto lang po siya kumain ng barangay pandesal. Ika nga sa tawag niya, yun, nawala ka agad. Ayun, kumakain kami. Pinag-uusapan po namin yung mga kalaro niya na sabi ko, pumapasok lang pag nakatingin na mayroong giwang yung gate, parang aso na pumapasok lang. Yun, mayat dumadating. Tapos, ayan, diretso po akyat dito. Tapos siya lang pa mag-isa. Tapos kami kumakain. At umuwi, siguro, pinagsabihan ni Kreslyn na hindi sila pinapayagan na lumabas. Tapos yung bata, pag uwi, nakatingin sa akin. Nilingin pa po niya ako doon sa nilalaban ko. Tiningnan po niya ako kung galit yung mukha ko. Sinabihan ko naman na walang lalabas. Kung gusto niyong maglaro, dito lang sa loob. Lalabas, ang init-init, maliligo, tapos lalabas, maglalaro, tapos uwi dito, maglilinis ng katawan, magbibihis, shoot doon sa laundry basket. Sinong mapapagod dyan? Di ako, yung ending. Ako yung may trabahuin sa ending nila, sa pinagkakagagawa nila. Yun po yung kinainisan ko. Oo, mga bata sila, gusto pang maglaro, pero parang sobra. Yun, sabi ko kay Sia, kung ilalaro mo, ibabasa mo, meron kang babasahin dyan na binigay pa ng teacher mo na hindi mo nabasa pa lahat, yun ang gawin mo. Magbasa ka ng magbasa kaysa maglaro ka doon sa gitna ng sa silong ng mainit na araw, tapos doon sa sapa ganitong oras maglalaro. Ay nako,
Sabi ko sa kanila, kung ako yung walang trabaho, hindi nyo ako makikita sa labas. Matutulog ako ng matutulog. Pero hindi natin magawa kasi marami tayong routine na kinakailangan na gawin. Siyempre mga bata, ako parang hindi ko po yun nare-relate na yung pagkabata ko dahil lumaki po akong naspasabak tayo sa trabaho talaga. Na nagisnan ko na na po ako sa trabaho, lalong-lalo na po na 4 lang kami na magkapatid, tapos ako po yung panganay, puro sa akin yung trabaho. So parang hindi ko na-relate yung pagkabata ko na laro ako ng laro, na minsan nga nasabi ko na kwento ko na yung merong lalong-lalo na pag malapit na yung pista, may peryahan, may sayawan, so ganun, manonood tayo, excited makapanood tayo. Pero bago ka makapanood, tatapusin mo na yung trabaho mo. Tas ako naman, noong bata pa ko natatandaan ko yun, kasi yung tatay ko talaga stricto. Nagpapakabait-baitan po ako, guys. Maga pa akong nagigising, nagwawalis po ako ng napakaluwag po na walisin namin na bakuran. Tapos naglalaba, nagdidilig ng mga tanim niya, kasi meron po kaming tanim nga, nabanggit ko na din, may tanim po kami noon na pakbit. Yung pakbit, alam nyo na yun kung ano po yung pakbit. Kumpleto po kami sa gulay, sa pakbit. So bagong tanim, kinakailangan diligan. Yun, ginagawa ko yung lahat ng trabaho na para payagan po akong manood ng perya, manood ng sayawan. Ang imbing, guys, hindi po ako pinapayagan. Yun, nagmamaktol ako sa higaan, umiiyak. Sasabihin ko, mabuti na lang hindi ako naglaba, mabuti na lang hindi ako nagwalis, ganun ba, ganun. Pero pag naririnig ako na ganun na parang nagmamaktol, nagyayaw-yaw sa higaan, yun, napapalo din po ako. Sasabihin, nagmamatigas, ganun. Wala ka na lang imik, kasi ang imbing, luhod at saka dipa na merong asin. Huwag ka na lang umimik, guys. Kaya yan, parang hindi ko na-relate po yung nila yan ngayon, pagkabata na, ewan ko lang. Kaya hindi ko masasabi na napagdaanan ko yan nung bata pa ako, kasi nung bata pa ako, nagisnan ko talaga na ako sa trabaho ng mga magulang ko. Yun, ayan, dito lang, para lang siyang sirena. Ayan, si Serigan naman, sinisipag. Tanghaling tapat, nagwawalis, lumilipad po yung alikabok. Kasi nag-inayos po niya yung payag-payag niya. Palibot na po yan may upuan. Yung duyan ni Sander is nandyan, nilipat ni Madam kasi nainitan po doon sa loob nila. Tapos dito, ayan. Mainit yung upuan. Pero mamayang hapon, mahangin dito. Ngayon lang. Parang naisipan namin na hindi na lang putulin itong isa na niyog, kasi nakakalilim. Maintenance na lang na kuhain yung mga bunga na mahuhulog. Kaya ayan, inumpisan na nila, kinuha nila yung silot, yung buko, yung bunga, yan. Meron na pong humingi dyan. Kahapon, nag-inom sila, may nag-inom dito, may bisita pa naman sila dyan, tart, humingi 2. Kasi yung sabaw, yun po yung ginawa nilang pinaka-cheeser ng Tanduay Silik. Tapos ngayon sila papabitan doon, nagtatanduay silik sila. Yung palaka, tapos yung isda na hinuli nila kagabi nila Christian, yun po yung pulutan nila. Tapos ayan, sinabihan na pa ko ni Madam, tapos ni Jantar, sabi niya, Mama Dax, pag binignit na, sabi ko bukas na tayo magbinignit.
Ayan, umalis. Mainit. Aanuhin ko si Papa Bit sana na kung hindi pa malasing mamayang hapon, bibili po kami ng binignitin o kaya bukas na lang na maaga. Marami naman yun magtitinda. Bukas na lang yata ng umaga para hindi mainit umalis. Gigising na lang po kami ng mga alas 5 banda. Kasi alas 5 ng umaga. Saktong-sakto lang yun, maluluto. Hindi naman po mahirap lutuin yung binignit. Mga alas 7, alas 8 makakaluto na tayo. Humahangin naman dito, minsan humahangin pero nararamdaman mo din yung ayan, hangin. Mararamdaman din po yung ng bubong. Medyo mainit. Kinakailangan talaga maalkubahan din. Thank you naman sa inorderan namin ng hardware na nakapag-deliver po sila ngayon. Hindi na kami maghihintay ng ilang araw. Hindi na po stranded yung paggawa nila. Magdidiro-diretso na po. Natatandaan ko rin yun, pag ganitong Holy Week, bawal po kami maglaro sa labas or maglakad-lakad kasi bawal. Dahil baka matumba, magkasugat, matagal daw gumaling. Yun. Lalong-lalo na pag Biyernes Santo na araw, tapos, guba daw hulog. Pag Biyernes Santo daw at saka Sabado de Gloria, yun, bawal daw maglalabas dahil nandyan po yung, iwan ko sa mga pamahiin. Pero naniniwala din po ako dahil yung pinsan ko, dyan po na biktima. Yung papa ni Mama Jean na lolo ni May Timang. Yung papa ni May Timang, Biyernes Santo yun, konduktor. Tapos mayroong matanda na nag-ano sa kanya, nagtapik. Tapos hindi naman po niya na nagantihan. So yun lang po yung naging dahilan. Pagkagabi, para po siyang binangungot. Yun. Parang lumaki yung tiyan, tapos parang parang ganun. Kasi nandyan daw kuno yung mga makasalamuha mo yung mga yung manggagamot na mga basta ganun, hindi ko ma-explain. Medyo naniniwala din po ako dyan. Kaya ayun, ganito mga Holy Week, dapat walang mag-aalis or maglalaro sa labas kasi kung tutusin, yung mga bata naman ngayon hindi naman nila yun maintindihan kung ano po yung kahulugan ng Holy Week, na parang merong yun nga magdadasal pero mayroong ding kahalong hindi mabuti. Tawag po na natahas ganun po. Sa mga may alam diyan sa kahulugan ng Holy Week na hindi pwedeng maglalabas ng Biyernes Santo at saka Sabado de Gloria. Sila Papa Bits nagiinom ngayon kasi bukas hindi na daw pwede uminom kasi patay na yung Panginoon natin. Tapos bandalas 3 hindi na pwedeng maligod dahil patay na din yung tubig. Ganun. Pero iniisip ko, sabi nila patay na yung tubig pero ba't yung tubig gumagalaw? Yun nung bata pa ako. Yun lang po yung naanuhan ko sa Holy Week. Kaya di ko sila pinapaglalabas-labas kasi na-apply ko nung nung kabataan ko pa na ganun, bawal po kami na maglalaro. Tulad ngayon, may mga bata doon nagbabike. Sus, Ginoo ko. Yan. Nagbabike sila. Ayan. Babike po. Itong si Pinsoy na yan, tinawag ko na. Basta yun din po yung ko sa lola ko na pag Holy Week, bawal daw maglalabas. Ganun.
maglakad ng malayo or masyal kung saan-saan, istipot lang sa bahay, magdasal, ganun. Lalong-lalo na pag Biyernes Santo, tapos yung Sabado de Gloria, yun, isa pa yun napapaisip ako, bakit hindi pwedeng lumabas, ganun. Basta maraming yun ng lola ko din, na ako, isip bata naman, na sasabihin, bakit kaya hindi bawal lumabas. So ngayon, naiintindihan ko na hindi na isip bata, isip matanda na, babalik na lang nga sa pagkaisip bata. Kaya ayun, inaano ko sila, Kreslin, sasabihin na lang yung mga bata, si Mama Rex talagang ang matapang ganun. Hindi naman yun para sa akin, para sa kanila. Ayoko lang na nandun sila sa labas, tapos yun, sasabihin ng mga tao dito, pinapabayaan yung mga bata. Tapos yun, sabi ko, bakasyonis, hindi yung bakasyonis na maglalaro kayo ng maglalaro nila habang bakasyonis, tapos yun yung gagawin nyo. Buong mag-araw is nandoon kayo sa labas, pagkagising, doon kayo sa sa sapa. Ay nako. Ayan, sabi ko kila Papa Beach Christian, iinom sila. Pagkatapos yung mag-inom, mamayang alas 12 or mamayang madaling araw, mag kayo ng tubular. Magpasan kayo, maglakad kayo ng kalsada. Kasi yun po yung nakikita ko noon, doon sa amin, yung may pasan-pasan na cross. Tapos hinahagupit ng linalatigo yung likod. Totoo yun, meron doon sa amin. Parang anong tawag doon? Basta yung nagpapasan ng cross. Mayroon yun sa amin. Paggabi, meron nagpapasan ng cross. Ngayon dito, parang wala, tahimik lang yung mga tao. So, ayan guys. Info na tayo ng vlog natin. Thank you for watching. Shout out po sa lahat ng mga silent viewers at mga active na viewers, subscriber, followers, at lalong-lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you po sa inyo. Yan. Bye-bye muna at saka bababa na po ako. Yun, update po natin ngayon is na-deliver na po yung material na in-order namin. So, hindi na po kami maghintay. Bye-bye po.